bahagi, yung pinagnilayan natin ang mga salita, binasa natin Ebanghelyo, dadako tayo sa ikalawang bahagi. Ito na po yung study the Bible. Ano? So, sa una po muna, papakilala ko sa inyo, ang magbibigay sa inyo ng konteksto. Walang iba po si Brother Eric Salazar. Na po, nakapunta rin sa po, sinay-minister po natin siya. Ano? Then, magbibigay po ng trivia, ang aming pong tatay sa Bible Core Group, si Brother Jim Humaclo. Then, magbibigay po ng katisismo, syempre po, kilala ng lahat, ang Vatican, na katikista, si Brother Jesse Muligbayan. Napakaswerte po natin gabi ito, para po mapakinggan natin, paano natin natutunan, ano ang ating makukuhang aral dito sa Ebanghelyo natin ngayon, sa pinagdiriwang natin na Transfiguration. Kasama po natin ang ating assigned na deacon sa atin, assisting deacon, si Reverend Christian Completo. Yan. Maraming kompleto tayo ngayon. Oh, ma. Po, muli po natin, paliwanag po natin. Sa pag-aaral po ng Biblia, mahalaga po ang konteksto. Na po, bago po natin maunawaan ang ating Ebanghelyo ngayon, kung bakit may konteksto, babalikan po natin ano ang dahilan, layunin ng sulat, no? At paano po ito pinatutungkol upang higit natin maunawaan yung binasa. So katulad po na ngayon, ang Ebanghelyo natin ay mula sa Ebanghelyo ni San Lucas, ipapaliwanag po ni Brother Eric ano ang bakit nasulat itong panahon o itong Ebanghelyo tungkol sa pagbabagong anyo ni Jesus. Brother Eric. Hello po! Good evening po sa inyo lahat. Tulad nga po ng nabanggit ng aking mga kasama, masayang-masaya kami sa pangalawang pagkakataon dito po ginanapin yung ating Bible study. So sa akin po is yung context. So tayo po ngayon ay pwede po tatayo na lang po ako. Nasa ikalawang linggo na po ng ating Kwaresma. Second Sunday of Lent. At ang paksa po ng ating Ebanghelyo ngayong linggong ito ay yung pagbabagong anyo ni Jesus o yung Transfiguration ni Jesus. Ise-set up ko lang po yung aking projector. May projector po akong dala. Yan. Tulad nga po ng nabanggit ko. Sa gitna po kayo. Yan, takpan niyo. Yan po. Tulad nga po ng nabanggit ko, tayo po ngayon ay nasa ikalawang linggo na po ng Kwaresma. At ang ating pong paksa ay ang pagbabagong anyo ni Jesus o Transfiguration of Jesus. Sabi po, yung mga pagbasa o yung mga sulat tungkol sa pagbabagong anyo ni Jesus ay pare-parehong matatagpuan sa Ebanghelyo ni San Mateo, San Marcos, at San Lucas. O yung tinatawag na Synoptic Gospel. Synoptic Gospel. Kung sinabi natin Synoptic, present siya sa Ebanghelyo ni San Mateo, San Marcos, at San Lucas. Gayon din po, mababasa din po siya doon sa ikalawang sulat ni San Pedro, sa ikalawang sulat ni San Pedro, sa chapter 1, verse 16 to 21. Ito naman po yung kanyang patotoo ni San Pedro. Sapagkat sa ating Ebanghelyo na dinig natin, nabasa natin na si San Pedro ay isa sa mga alagad na kasama ni Jesus nang siya ay umakyat doon sa bundok.
At doon nga po sa Ebanghelyo ni San Mateo, matatagpuan natin siya sa chapter 17, verse 1 to 9. Samantalang kay San Marcos, chapter 9, verse 2 to 10, at kay San Lucas nga po, chapter 9, verse 28 to 36. No? Pero, according kay San Marcos at kay San Mateo, naganap po yung pagbabagong anyo ni Jesus 6 days pagkatapos ihayag ni Jesus yung kanyang Paschal ministry. Ganun din yung pagpapahayag ni Pedro kung sino ba si Jesus. So 6 days. Samantalang kay San Lucas, 8 days bago naganap ang pagbabagong anyo ni Jesus. Bakit 8 days yung kay San Lucas? Sabi po, itinutugma daw o inaayon daw ni San Lucas yung pagbabagong anyo ni Jesus buhat doon sa resurrection. Ano? Sa muling pagkabuhay ni Jesus. So buhat doon sa Sabbath, 7 days, sa resurrection is 8 days. Gayon din po, doon sa pista ng tabernakulo, kung saan yung mga Israelita, naghahandog sila ng 7 days, at sa ikawalong araw, sila po ay magkakaroon ng isang banal na pagsasalo-salo. So, 8 days. So, yun yung, kumbaga, bakit naging 8 days kay San Lucas, samantalang kay San Marcos at kay San Mateo ay 6 days. So, maganda pong pagdilay-nilayan din po natin o balikan natin, ano ba yung nangyari bago yung tagpong ito ng pagbabagong anyo ni Jesus. May dalawang mahalagang nangyari bago ang pagbabagong anyo ni Jesus. Una is yung pahayag nga po ni San Pedro tungkol kay Jesus. Ano po ba yung pahayag na yon? So ganito po yun. Habang naglalakad po si Jesus at kanyang mga alagad, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad. Sabi niya, sino ang anak ng tao ayon sa mga tao? So he is referring to himself. Sino ang anak ng tao ayon sa mga tao? Anong sabi ng mga alagad? Ang sabi po ng iba ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman po ng iba ay si Elias kayo. Ang sabi naman po ng ilan ay isa daw po kayo sa mga propeta noong unang panahon. Then tinanong ulit sila ni Jesus, kayo, sino naman ako para sa inyo? At sumagot si Pedro. Anong sagot ni Pedro? Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ang anak ng Diyos na buhay. So, ayun po, yung unang tagpo na naganap bago ang pagbabagong anyo ni Jesus. Ano po yung ikalawang tagpo? Ayun naman po, yung ikalawang tagpo naman po is yung inihayag nga po ni Jesus yung kanyang Paschal ministry. Ano sabi ni Jesus? Na ang anak ng tao ay magdaranas ng hirap, mamamatay, ngunit sa ikatlong araw ay muli mabubuhay. So ayun po yung dalawang mahalagang tagpo bago naganap yung pagbabagong anyo ni Jesus. At sabi nga po, according kay San Lucas, after 8 days ang ihayag yun ni Jesus, naganap ang kanyang pagbabagong anyo. Umakyat si Jesus sa bundok kasama ang kanyang tatlong alagad. Si Pedro, si Juan, at si Santiago. Ano po? So alam naman natin, pag umakyat si Jesus sa bundok, siya ay nananalangin. Usually, ang ganyan ang gawa niya. Pupunta siyang bundok, mananalangin. Pag pupunta siya ng ilang, siya ay mananalangin. At habang siya ay nananalangin, nagbago ang anyo ng kanyang mukha. Ano po? Nagbago ang anyo ng kanyang mukha, nagmingning ang kanyang kasuotan, at ito ay naging puting-puti. Ano yung kahulugan po ng pangyayari iyon? Sabi po, it signifies the divine nature of Jesus. Signifies the divine nature of Jesus, also yung katuparan
nung salita at nung mga propeta. No? Na si Jesus ay totoong tao at siya rin ay totoong Diyos. At ito rin po yung pahapyaw sa kanyang magiging, kumbaga, kalwalhatian after niya sapitin yung kanyang pagkamatay sa krus. Siya ay muling mabubuhay. At ayun nga po, sabi nga pahapyaw nung kanyang kaninginan. Pahapyaw ng kanyang kalwalhatian na magaganap after niya mamatay sa krus. At ikalawa po sa Ebanghelyo, mayroong isang tinig mula sa alapaap na nagsabi, ito ang aking anak. Ito po, ang aking hinirang. Siya ang inyong pakinggan. So, di ba sabi ko nga kanina, bago naganap yung pagbabago kayo, sinabi ni Pedro, kayo po ang anak ng Diyos na buhay. Ito po. So parang sinabi ng tinig na nasa alapaap, ito po yung affirmation o yung affirmation ng Diyos Ama na si Jesus nga yung kanyang anak na libos na pinalulugyan. Dahil doon, kailangan natin sundin si Jesus. So, makikita niyo po yung connection. Kung yung una, inahayag ni Pedro na si Jesus, yung anak ng Diyos na buhay, doon sa Ebanghelyo, parang affirmation na si Jesus talaga, buhat sa Diyos Ama, yung anak ng Diyos. At doon sa una, sabi, kailangan magbata ng hirap, mamamatay, ngunit muling mabubuhay. Pero sa Ebanghelyo, ipinahayag na hindi natatapos sa kamatayan. Ipinahayag yung kaniningan, yung palalasian na sasapitin ni Jesus. Ayun lamang po, magandang gabi po sa ating lahat. Maraming